Eto, I don't know whether you share my observation. No? Kasi si Boying Rimulya, he stood his ground in the face of confrontation. Pero napansin ko rin, yung mga senador natin, hindi rin talaga nila mabakbakan yung mga Rimulya. And I think a big part of that is because of the political clout of the Remulyas. Dahil this will come to pass, pero when you talk about political fortunes and futures, they would need this clan. Tama ba? Naisip ko lang. Kaya hindi nila masyado madiinan din. Not because kulang sila sa argument, kulang din naman talaga. Pero what do you think? Cavite yung pinakamalaking voting base sa buong Pilipinas, no? Yan yung pinakamalaki. Ikalawa ay ngayon lang nagkaroon tayo ng sitwasyon na magkapatid, secretary ng DILG at secretary ng Department of Justice, no? Correct. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. That's a very powerful combination. No? Kaya hindi mo basta-basta pwedeng lapastanganin yung mga yan. Kaya ang pinuruhan nila si General Torre. Correct, no? tama. Kitang-kita mo yung elitistang patronizing scowl, no, ni Aimee, no, na sino ka ba, no? Ikaw ay sampid lamang no? May ganong klaseng attitude Kitang-kita mo, amoy na amoy mo Actually, parang sobrang komportable nga ni nung dalawang Secretary Rimulya kanina. May mga points dun sa mga sagot nila na halos nile-lecture na nila yung mga senador diba? Doon sa kanilang mga paliwanag Meron pang isang punto si Secretary John Vic nagbigay pa ng suggestion, 'di ba? Diba gusto niyong imbestigahan din itong mga patayang nangyari, 'di ba? Hindi lang ito. So, ang point ko, obviously they were very confident, 'di ba? They were very comfortable dun sa kahit na ang nagli-lead nung inquiry ay kapatid ng presidente, 'di ba? Kita mo hindi walang sindak walang deference man lang. Kasi normally yan. Pag mga cabinet secretary, tapos maharap ka ng isang senador na alam mong medyo malakas. Diba? Kahit paano, ito naman, hindi naman nila binastos. Lahat naman sila, diba? Sa patanalita, ma'am, etc. Pero yung sa tono at dun sa delivery, minsan, may pagkaano na talaga Halos condescending na Diba? Sa pag-lecture. At hindi sila intimidated. No, facial expression ni Secretary Boying, di ba? Pagkatapos ng punto niya gaganon. Di ba? Trademark niya yun Di ba? Sa house ganon din siya Alam mo naiinis pero he was keeping his cool. I suppose nakatulong din. Sa totoo lang, ang dating sa akin hindi masyadong prepared yung mga senador with actual strong legal points doon sa mga pagtatanong Kaya pag sumagot Bakit bali pag nag-prepare ba sila ay magiging strong yung kanilang preparation? Hindi naman, pero kahit paano, alam ba yun, palamanan mo naman ng konti. Yung kanina kasi parang walang ganun Maski yung basic man lang na konting preparasyon. Halimbawa, 'di ba? Maging familiar ka naman na mayroong Supreme Court decision na Pangilinan versus Cayetano. Lalo na si Cayetano, nandun pa kanina. Diba? Maging familiar ka naman at meron ka namang handa na dapat na some kind of alternative viewpoint, diba? Para ibangga doon. Diba? Wala man lang diba? So, pag nagsalita tuloy si SOJ, parang na final word. wala talaga silang masyadong maisagot Diba? Kaya i-move on na lang to the next question, the next part ng narrative na gusto nilang ma-establish, di ba? Hanggang nauwi na pati interview ni Pinky Web iner pa, di ba? Para lang ma-establish na hindi, sabi mo 4 kayong nagplano Di ba? Bakit talagang ay nako. At saka Juan, yung dalawa kaya mag-invoke ng executive privilege, di ba? Kaya siyempre si Torre hindi kaya mag-invoke noon, pero yung dalawa executive privilege. Diba? Pwede ba tayo Christian, pag humarap tayo ron, pwede rin ba tayo mag-invoke ng executive privilege? Automatic contempt yan. Nakikita na merong merong deference din. And at least
for good reason dito sa pinag-usapan kanina, no? Parang iba yung dating ng magkapatid na Remulla, no? Kasi ang tindi ng political clout ng dalawang yan, eh. They were not someone to be messed with, at least sa ganyang level. Puntahan natin yung isang elephant in the room. Merong isang elepante ron, eh. Si BBM. Hindi ba si BBM ang niyayari dito ni Amy doon sa hearing na yan? Correct. Ako, klaro sa akin, doon sa kanyang gustong ipalabasin na kwento, kung pwede lang niyang patawag yung kapatid niya ang pinatawag eh. Di ba? Pero dahil hindi pwede yon, sinusubukan niyang gamitin, di ba? Kaya in-establish pa niya, hindi ba cabinet secretary kayo, alter ego kayo ng presidente? Di ba? Parang gano'n. So, pag nagsalita kayo, parang nagsalita na rin ng presidente. And then, di ba, tinatanong nga niya, anong ibig sabihin nito? Di ba? Pero, doon naman ako nabilib din na ang galing din ng naging response doon, 'di ba? Una, yung kay Sec Boying na hindi ko alam ang tanong eh. 'Di ba? Ang sagot lang ang lumalabas diyan. Kailangan pakita rin namin yung tanong kasi otherwise hindi namin maintindihan. Abogado, 'di ba? 'Di ba? O kaya yung sagot naman ni Sec John Vic na I cannot speak to his what he was thinking. Di ba? Diba? Alam ko lang yung sinabi. Diba? Kaya, I mean, maano rin. Hindi naman lost sa kanila na hindi sila yung tinitira. Ang tinitira yung kapatid eh. Ang tinitira yung presidente. Di ba? Yun na nga. Malinaw. At dahil nga hindi na kayang paharapin mismo yung presidente doon, tingin ko, yun din yung naging dahilan kung bakit parang minsan yung mga tanong niya may pagka going nowhere. Diba? Parang kasing gusto niya ang makuha yung state of mind ng kapatid. Ano iniisip, ano yung sinabi, etc. And, diba? Mahirap gawin yung indirectly. Kahit na tinatanong ko mga cabinet secretary. Parang gusto yung tumbukin, nagpalit ng isip. Nagpalit ng isip. At kailan? Paano man ma-establish kung ikaw si Remulla? Exactly. Hindi ko alam. Exactly. Talagang condescending lang siya sa kanyang kapatid. Oo. Tapatan tayo, hindi ba napahiya dito si Amy Marcos? Hindi, napahiya siya sa atin. Napahiya siya sa atin. Pero para sa kanyang sarili, medyo, smelling roses. Okay performance niya. Para sa kanya. Ito naman. Oh, sige, ang tingin niya, nakascore siya eh. Nakascore siya ng point. Yun ang kanyang tingin. No? Yun ang kanyang tingin. Pero ang tingin ko, epic fail. Kung objective lang kasi niya is check attendance, edi nag-check attendance siya, di ba? Whether or not naniwala sa kanya yung basing nililigawan niya, ibang usapan. Although certainly, in terms of yung kondukta mismo, kung nakascore ba siya ng points as against itong mga resource persons niya, hindi masyado, di ba? Pero yung politically, dito sa kanyang re-election bid, hindi ba too big a risk yung targetin mo yung kapatid mo at this stage of the campaign, tapos iniindir mo yung sarili mo doon sa mga Duterte, na ilan sa kanila, sinosopla ka na, tapos binabanata mo pa rin yung kapatid mo rito. Ang calculation kasi niya, ang calculation siguro niya ay iboboto naman siya ng Marcos base dahil Marcos siya. Sure ang hindi sigurado yung Duterte base, lalo na nung sumama siya doon sa Lawag. So, kaya, yun nga, classic na paglangoy sa dalawang ilog, at lumulubog yung kanyang bangka, at tingin ko patuloy na lulubog. Pero ganyan yung kanyang calculation na tingin ko mali. Katulad ng mga iba dyan na mayroong similar calculation. Na iboboto naman sila ng kanilang mga followers, kaya pwede nilang ligawan yung iba. Pero kakagat ba saan yan? Yung given the temperament of the Filipino voter na magkapatid kayo eh. Bakit maniyayari yung kapatid mo? Di ba? Correct. Mga Pinoy ayaw ng ganon. Tama ba? Yeah. Correct. Yep. Agree ako doon. Anong dapat maging response dito ni Bongbong? Deadma. Deadma lang. Wala. Deadma. Wala. So hayaan na lang niya. Sakwan na lang yan sa mga makinarya, sa sample ballots. Diyan na lang makikita yan, no? Okay. Pag pinatulang pa kasi niya, binigyan pa niya ng panalo eh. Actually, sa totoo lang. Diba? So,
Hindi, pero maganda. Nakakatawa, pinalabas yung mga video niya. Doon ako natatawa. Pinapalabas yung mga video. Oo nga eh. Production Diba? no? Tsaka, kinumpile talaga, di ba? Nakakumpile. Inisa-isa yun. Tawa ako ng tawa. Yung mga quotes, di ba? Inisa-isa. Mga quotes. Pati yung Sigurado ko, galit na galit si First Lady. Yeah, sigurado ko. Nakikita pa ba yan sa sa Sunday dinner o hindi na? Na-invite pa ba sa Malacanang? Hindi naman dumadalo si Amy. Doon sa weekend family gathering, hindi naman siya dumadalo. Yung anak niya dumadalo. Okay. So, looking back, what do you think did this hearing achieve? Parang hirap sagutin. Ano ba yan? Begging na question ba yan? Ano ba? Sa totoo lang, actually, ako tingin ko may na-achieve pa to para doon sa administrasyon. Kasi nagkaroon ng opportunity para mag-set the record straight on yung posisyon nila, on yung killings nung panahon ng dating administrasyon. Tama. Yun yung pinakamalaking gains dito. Yung sinabi ng Secretary of Justice na walang record. Basic record, yung police wala. No? Et cetera. Yun yung pinakamahalaga. Yun yung achievement. Pangalawa, kung tingin ni Senator Amy makakatulong to, ako tingin ko hindi sa ICC level. Kasi actually, lalo pang na-underscore na hindi talaga posibleng magkaroon ng fair trial si Rodrigo Duterte dito eh. Saan ka nakakita ng isang akusado sa isang criminal case na magpapatawag ang mga senador ng Senate investigation para lang depensahan siya? Na obviously yun ang purpose. Diba? So, again, diba parang indictment yan nung kasalukuyan nating sitwasyon na dahil sa sobrang lakas pa rin ng poder na pwedeng ma-exert ng Duterte at ng kanyang mga alyado, many of whom ay nakapwesto sa Senado at sa mga iba pang mga matataas na posisyon, talagang tama lang na sa ICC siya parapin. So, tingin ko actually, kung i-raise nila yung issue ng jurisdiction, admissibility issue, na dapat sa Pilipinas na lang itry ito during yung susunod na major hearing, yung confirmation of charges hearing, pwede pang ma-cite to as basis kung bakit hindi posibleng magkaroon ng isang fair trial dito. Hindi posibleng makakuha ng fair hearing lalo na para dun sa mga naging biktima dahil madami pa rin siyang protector sa kasalukuyang meron pa ring poder, di ba, dito sa ating bansa. So in the larger scheme of things, hindi to nakatulong. Although siguro sa tingin niya makakatulong sa kanya, hopefully nakapag-check attendance siya. And hopefully, meron siya makakumbinsing bumoto sa kanya. Pero agree ako kay Sec Ronald. Tingin ko miscalculation yun. I don't think na makukuha niya yung benepisyo na inaasahan niya dito sa ginawa niyang ito.